Okay, mabilis na update lang tayo sa BTC. Kasi wala tayong masyadong mapag-uusapan dito. Nag-range lang tayo dito sa area nato, no? So, etong galaw ni BTC parang ano, no? Parang meron tayong some sort of either may some sort of consolidation tayo bago tayo mag-pump or possibly distribution na mukhang pa-bearish ang galaw. Kasi meron din tayong ano, no? Meron tayong parang descending triangle dito of some sort. Na ganyan. Descending triangle, madalas no nagbe-break to the downside tong ganito. Check lang natin ang volume saglit. So generally ang volume kapag nagkakaroon tayo ng pattern, pababa yung volume. So mula dito sa area na to, no? Meron tayong pababa dito. Meron din tayong some sort of pababa dito. So ganun din dito, no? Most likely parang ganito yan. Meron tayong konting spike dito, pero makikita natin yung galaw ito, yung galaw na to, kung i-summarize natin to most likely or i-average natin most likely ano to, no? Pababa ang volume. So kung titingin tayo sa weekly, so somewhat pababa ang volume nito, no? Medyo hindi maganda yun kasi may konting signs tayo ng ano, ng weakness. Ayun nga, no? Ito rin, no? Pabagsak ang volume, pero hindi meaning na pabagsak ang volume sa parallel channel na to bearish. Actually, possibly bullish yun. Pero pag meron tayong descending channel, for example ito, mas likely bearish to kung descending channel ang susundan natin. Napakatagal na ito, no? Kaya wala tayong update kasi walang galaw rin si BTC. Pero medyo may idea tayo na itong galaw ni BTC nito na final push, potential na final push to the upside, baka natapos na. Makikita rin natin siguro sa ibang chart na medyo parang wala ng power si BTC. Kumbaga, hindi ko sure pero baka lang kasi ito yung basa ko, no? 5 wave dapat to ng macro 5 wave counts na ganito, no? Recap lang. Meron tayong 5 waves dito of some sort. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. At yung 5th wave nito dapat may 5 wave counts din. So, mabilis na recap. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 para sa first wave. ABC correction. ABC para sa second wave. 5 waves ulit para sa number 3. 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong some sort of corrective move ulit dito. 1, 2, 3 siguro to, or mali ata yun. Basta meron tayong some sort of corrective move dito. Parang ano ata to, ABCDE na ganito, no? Nakalimutan ko na ABCDE na corrective move, then pump ulit. At ang 5th wave natin, listen ko lang to 5th wave natin, most likely dapat may 5 waves din. Meron tayong potential 1, 2, 3, 4, 5. So ito higher high tong 5 na ito, no? Hindi niya napuntahan yung pinaka-expected natin na around 114k. 114k, medyo support tong ano itong push up na to, itong higher high na to, pero higher high pa rin siya nito, no? So most likely meron tong 5 wave counts. So balik ko lang yung ano natin yung wave counts natin. So sa ngayon, hindi magandang sign to, no, para sa BTC na meron tayong parang some sort of descending triangle at lowering volume pa siya. So eventually mag-aaroon to ng break. Hindi natin sure kung to the downside or magbe-break to the upside, no? Kung ito lang titignan natin tong pattern na to, most likely ano to, no, to the downside. Pero kung itong buong to at di natin alam yung impulsive theory, most likely ang mas tingin ng tao dyan break to the upside. So wala tong ano, no, impulsive theory na to, most likely ang tingin ng mga tao dyan bullish pa rin. Okay?
So parang ito lang yan, no? Pwede ba tayo makakita ng ganun? At ano, parang ganito. Kaso hindi ano to, no? Hindi descending triangle to eh. Wala tayong magandang example. Pabagsak rin to. Ito kaso flat kasi yung ilalim na ito, no? Flat yung ilalim. Ito mga diagonal to eh, no? Ito diagonal din to eh, no? Ito ata, pwede ba to? Medyo diagonal din to eh, no? So hindi ata pwede to. Basta descending or ano, tama, descending triangle, no? Madalas bearish kung saan man siya mag-break sa downside, madalas ang break niya, no? Ang statistics ata noon 66% na breakdown, no? So anyway, ano bang kailangan natin pag-usapan? Kung ito na yung ending ni BTC, no? Sa tingin ko medyo maaga tayo sa ano, sa kung magbe-bear market tayo, no? Medyo maaga to sa bear market, or more like early days to ng bear market, kung magbe-bear market man siya. Kasi napapansin ko, no, kung titignan natin sa news, yung mga dati pa natin pinag-usapan, no, na mataas yung interest rate at pag bumagsak yung jobs report or yung labor market, pag nagkataon na mataas ang interest rate habang pabagsak ang labor market, kalalabasan, no, marami maghihirap na tao, no? At mukhang ngayon na natin ay kita, no? Kasi kung titingnan natin, so saan ba pwede natin pag-umpisahan? Inauguration Day, yung kay Trump, existing home sales, maganda pa to, dumadami yung yung housing sales, kumbaga yung mga pwedeng bilhin. Pero mamaya titingnan natin sa right side ko ano pa mayroon. Durable goods orders month over month, pataas dapat to, pero pabagsak tayo, so medyo parang bearish yun na konti. Mataas pa rin ang natin, ang interest rate natin, para mapabagsak pa yung inflation. Pero recently yung inflation parang tumataas pa rin, no? So GDP growth, ito yung yung economy growth, bumabagsak ang economy, kumbaga kapag nakikita natin bumabagsak ang GDP growth, no? So ibig sabihin hindi masyado nagpo-progress ang economy. Makikita natin, no, pagkalabas na ito, susunod na araw puro dump, no? Kasi bearish tong ganito. Personal spending, mataas ang gastos ng mga tao. Personal income, sakto lang yung income, no? Core PCE, medyo tumataas ang onti ang inflation. So parang magkasunod siya, no? Humihina ang economy, tapos medyo may konting taas ng inflation, then bagsak, no? So tingnan natin ang susunod. Ano to? Manufacturing PMI, di ko alam to, pero nagkaroon tayo ng ng pump dito. Mukhang positive pag pataas yung value. So ang sunod, ito JOLTS job openings. Medyo pangit to, no? Kasi ang laki ng nito, ng binagsak nito, no? Ang forecast 8 pero ang lumabas 7.6. Ibig sabihin nawawala na trabaho ang mga tao, no? Habang mataas ang inflation, no? Medyo pangit 'yon. Hindi ko alam kung ano to. Ang next natin, hindi ko alam tong Michigan something na to. Non-farm payroll, pumagsak jobs report. Ito yung mga hindi farmers, no? Basically mga trabahador na mga blue collar hanggang white collar, no? May brown collar ata ang tawag sa mga farmers. Nakalimutan ko na. Pero yun nga, no, yung ang bayad sa mga non-farm na trabaho pabagsak. Ang unemployment rate, kapag tumataas ang unemployment rate, ibig sabihin nawawala ng trabaho ang mga tao. Pero pag mababa,
medyo may pumapasok na trabaho, no? Pero yung hindi maganda to, no, na yung unemployment rate actually taas na ito, no? Parang tanda ko parang mga 2% lang to dati. So nasa 4 na siya. Unemployment rate medyo bumaba na onte, which is good, pero yung non-farm payroll pabagsak yung yung pasok ng pera. Medyo kakaiba 'yon na divergent tong dalawang to. So ano kayang nangyari doon, no? Medyo no, balimbing ang galaw ng candle na to. Magpa-pump tapos ending dito na puro no, puro doji candles. So maraming to, no? Maraming parang hindi na sure yung mga tao. Kapag natatapos yung candle ng kung kailan sila nag-open, sorry. 4 na araw, no? Na puro dito. Wala kasing news rin dito, no? So most likely inaabangan ng mga tao yung news, no? Dito ang yung kay Jerome Powell ata to, di ko alam kung anong sinabi niya dyan. Isa na naman kay Jerome Powell, core inflation rate tumaas yung year over year to, no? Tapos ng 0.2 tumaas. Ang forecast bababa daw, no, ang inflation rate, pero tumaas. Year over year na inflation. Ang core inflation, ito yung mga no? Ano ba tawag dito? Ang core inflation yung mga goods na stable. Ito mga medyo unstable to, ang inflation rate lang. Kapag core is mga stable na goods yan. Ito hindi. Kunwari gasolina ata biglang tataas, no, o biglang bababa. O ano pa ba? Di ko na alam kung ano yung mga types of goods na pasok dito sa headline inflation. Ito core inflation kasi yung siguro pagkain yung core inflation nata, no, na dapat hindi nagbabago-bago lagi yung presyo. Pero anyway, pataas sila, no? Ito pataas din ng core inflation ng month over month. Headline inflation pataas din, no, ang month over month. Which is anong nangyari sa araw na yon? Ito, no? Green, no? Green. Pero hindi siya nag-pump, no? So bakit kaya? Kasi may testimony si Jerome Powell, hindi ko sure, no? PPI tumaas, inflation, tumataas ang inflation pag ganyan. Retail sales, ito sa trabaho ata to, no? Sa labor market ata to. Humihina ang sales. Kumbaga, hindi ko sure kung ano to, no? Pero pagsama natin retail sales, yung mukhang available na pwedeng mabenta month over month. So parang actually kung isipin natin, pangat na no, na bumababa to, no? Parang ano to, no? Parang sa housing, kumbaga. Na kapag mababa yung housing sales, ibig sabihin umuunti yung yung pwedeng mabili na mga bahay, kumbaga. Tingnan natin saglit, every minutes, housing starts. Hindi ko alam kung ano to. Building permits ata, ito ata yung mga kung kailan mag-start yung mga paggawa ng mga bahay, siguro, di ko alam. Existing home sales. Home sales, no? Kapag sa natin home sales, yung mga naka on sale na mga bahay, no? Kapag umuunti ito, most likely mahal yung no, yung mga iba pang type of bahay, no? Pagsabi natin sales, yung either yung mga nagbebenta or yung mga medyo murang binebenta, no? Umuunti, no? Yung actual natin 4.08, no? So hindi maganda 'yon. Makikita natin parang meron na naman tayong, hindi naman more like na anong tawag dito, napoprove yung point na meron tayong problema sa housing, no? Parang meron tayong housing crisis, kumbaga, no? So ngayong araw na to medyo dump na naman, no? So anong aabangan natin dito? Wala na to. Hintayin pa natin itong mga ilang araw. So medyo no, yung news hindi ganun kaganda. Tumataas ang inflation ng konti, lalo na yung year over year. Mas importante yung kasi sa isang taon na apektuhan yung no, yung
yung average ng isang taon, no? Ibig sabihin umaangat yung inflation na naman. So ganun, no? Kapag umaangat yung inflation, most likely kailangan i-stay yung interest rate na mataas. Ang problema kapag mataas yung interest rate, ng nawawalan ng trabaho ang mga tao, no? Or sabihin natin konti yung pasok ng pera ng mga tao, mahirap yun, mahirap maka recover sa potential na unemployment, no? So SPX, tignan natin saglit, kasi pabagsak din sa SPX, no? Ayaw nila na itong araw na to, no? Yung housing crisis ata to, baka housing crisis to, no? Sobrang dump na to, no? Dump na dump. So medyo mali ata tong no? Itong na-drawing ko dati, nag-higher high pa siya, no? Pero pabagsak ulit tayo, so hindi maganda. Oops, sorry. Kay DXY, ano ginagawa niya? Mukhang hindi tama tong squiggly lines ko. Ano sila natin tong economic events natin. So ba't kaya bumabagsak rin siya si DXY? Pero makikita natin kasi parang may 5 waves ata to, no? Na ganito of some sort. Tayo 1, 2. Parang hindi 5 waves to, no? Kaso hindi rin natin masabi kung na-apply ba ang 5 wave counts kay kay DXY, kasi si DXY parang unlimited supply kasi to, pwede mong i-print to or hindi, yung US dollar kumbaga, no? So most likely ang galaw nito parang sine wave, ganyan lang. Depende kung gaano karami yung supply ng pera, no? So kung titignan natin, mabilis lang ang itsura niyan, parang sine wave lang, no? So ganito siya, ganyan, at wala siyang trend, no? Ganyan. So di natin may expect na na baka tumama yung natin, yung impulsive theory natin dito. Pero sa mga shorter time frame, kasi sa shorter time frame, yung natin, yung supply hindi naman ganong ka-volatile na magbabago-bago. So ito for example dito, no? Saan ba yun? Yung 2019. Nasaan yung 2019? Ito banda, no? Sa March ng 2020 na biglang babagsak yung dollar, no? Kasi nagkaroon tayo ng dito ng COVID dump kumbaga, no? Then printing ng pera, most likely dito, no? Printing ng pera. Tama ba? Dito ba yung printing ng pera? Nakalimutan ko na. Basta kung saan man yung printing ng pera, dun makikita yung mga spike ng galaw ng DXY, no? So most likely baka ito yun, no? Baka ito. So masabi natin hindi guaranteed na to, no? Na diretso pa baba to. Most likely may support dito. Yan, may support tayo of some sort. At madalas alisin natin to, alisin na rin natin tong squiggly line natin. Hindi natin kailangan yan. Madalas 0.5 or tama 0.5, no? Possibly baka dito na sa 382, or kung babagsak pa, meron pa tayo dito some sort of ito, no? Siguro box lang gagawin ko. Paano nga ba ulit gumawa ng box? Nakalimutan ko na. Tagal ko nang di nag-check ng BTC kasi napakawalang galaw Yan, most likely dyan. Itong dalawang to at saka ito, no? At itong parang nakalimutan ko ng tawag sa kanila. Order block yun. So banda dito, possible pang bumagsak dito. At sa tingin ko baka mag-pump pa ulit, no? In case magkaroon ng problema pa sa sa economy. So ay lang siguro update natin. Sonic bagsak. Isang mabilis lang siguro sa sa alts, total 3. Kaso ito kasi total 3
ah, hindi accurate yung total tree, no? More like yung galaw niya accurate, pero ang problema yung ano niya, yung kung gaano kalakas eh hindi accurate. So for example ito, no, ganito kalakas pero maraming alts na nasa na hindi nag ATH, most likely mga bandang dito lang. So ito, no, na drawing ko pa to dati, na bandang andi dito lang yung ano, yung prices ng alts natin. So kaya to tumataas kasi market cap to, no. Pag sinabi natin market cap, pag kunwari may dumagdag na ano na panibagong coin, bibili ng ibang tao, most likely eh ano to, magpa-pile up to sa total na itong ano, no, itong market cap. So sabihin natin meron tayong Phantom, sabihin natin letter F, meron tong sabihin natin bumili yung mga tao, no, so gumanyan siya, no, sa total market cap. Tapos nagkaroon na naman tayo ng panibagong coin, sabihin natin example lang si basta letter B na lang, letter B, dapat letter A na lang to, no, o letter A. Yung total market cap ganito, pero kapag sabihin natin may bumili rin ng pag ganito, most likely ang atag dito, ang average nito ay pag ganito na, pag ganyan yung itsura ng total market cap kapag kinombine natin tong dalawang to, kung ganito ang binili ng mga tao, no. So ganun yung ano, yung naisip kong bakit meron tayong ATH dito pero marami tayong alts na actually hindi nag ATH. Ang nag ATH pa lang atang alam ko si XRP, no. The rest si Solana siguro slight ATH pa, di ko alam, di ko matandaan eh, no, pero di natin i-check. So ayun ang ano, yung napapansin ko, no, na ang alts natin hindi nagpe-perform well. Parang pasok siya sa ano, no, sa yung dati kong prediction na kung magpa-pump man si BTC eh masyadong maaga yung pump niya, at ang labasan baka hindi pumasok ang alts ng matindi sa pump na yun, or hindi makasunod ng maayos kasi medyo pangit yung no, yung economy, no, at powers ang economy actually sa ngayon, no. Hanggang ngayon mahal pa rin ang bilihin ng hindi ka makakautang sa bangko, at nawawalan pa ng trabaho yung mga tao, at may housing crisis pa, no. So hindi ko sure kung teka lang, actually tignan natin kung nagbago ba to si Samrul. 0.36, mababa naman siya, no. Mababa naman siya. Pero ang tagal niya dito sa taas, no. Ang tagal niya dito sa taas. Bihirang ganun katagal yung ano, no, yung Samrul. Parang ito makapal to, no. October 23 hanggang 2023, sorry. Hanggang Feb, no. Ito mga to yung ito na yung nakikita kong parang pinakamatagal eh, no. 1995 pa to, no. No, ilan parang May ata to, May hanggang December, November ata to. Pero makikita natin, no, medyo parang ilang months to. Hindi parang taon to, no. Parang isang taon to na dito tayo sa area na to. Ito medyo months lang to, no. Pa isang taon pa lang to, no. Ito na yung pinakamahaba na hindi tayo actually umangat pataas dito. Itong mga to, yung mga recession to, no. Recession, mga recession to most likely. Pero di tayo actually umangat ng todo. Nabutas lang natin ng onte, no. Anong value nito? 0.53, 0.57. So parang dalawang months lang tayong nandito sa taas. Makikita naman natin sa data, no, na malakas yung labor market dati. Pero parang
hanggang ngayon mukhang marami pa rin nagtatrabaho, pero yung pasok ng pera parang paunti na paunti. So hindi natin alam kung paano makaka-apekto yun, pero most likely negative yun, no? Eventually baka sa tingin ko ah kung tumuloy-tuloy na gan pa rin yung economy, baka magbawas ng mga tao, no? Pero anyway, ilang siguro ang update natin. Sa tingin ko parang nasa maximum na si BTC ng ng bull cycle niya. Makita rin natin kay SPX, no? S&P 500 na medyo wala na talaga, no? Parang ang hirap ng umangat. Weeks na to, no? So ilang 2 months na tong andi dito sa taas, no? 2 months. Tama ba? 2 months? Tama. December. Magti 3 months na pala to. Si Nasdaq, ganun din ba siya? Si Nasdaq medyo within expectation siya, no? Etong target to madalas, no, na kung natatandaan nyo, ganito ang pinaka-target niyan. Kung sa 1.272 siya at mag-shoot up pa ng onte, most likely sa 1.414 siya madadali. So possible na dito na siya nag-stop. So ayun siguro update natin. Medyo palado ang araw na to, no? Di rin ako nagtitrade, no, kasi walang galaw talaga, no? Sideways, no? Most likely mauubos lang yung pera nyo sa ano ba tawag dito? Yung nakalimutan ko na yung nasa top right ng yung percent ng yung fee, nakalimutan ko na. Basta yung may fee kapag nag-long ka or nag-short ka, depende kung kung positive yung fee or negative yung fee. Kapag positive yung fee at naka-long ka, maubos lang pera mo kasi kakaltasan ka ng kakaltasan dun sa fee. At kung sabihin natin nagte-trade ka naman at ang liit lang naman ang galaw ng coin, madadali ka rin sa sa buying fee or yung longing fee or yung shorting fee. Kapag naglulong ka or nag-short ka, may kaltas agad yun. Siguro mga 5% ata to 10. Di ko alam, parang medyo malaki yung kaltas, no? Pag sabihin natin $100 ang papasok lang na margin mo dun, parang mga $90 to $95 lang ata, o mga $95 ata. So parang 5% na parang fee ata yun, or parang nakalimutan ko ng tawag eh. Pero anyway, siguro update natin. Kung mag-trade man kayo, sa tingin ko chill muna. Kung ako mag-trade, mag-chill muna ako at focus muna sa ibang gagawin. Hintayin natin mag-unfold ang BTC at yung economy ko, anong mangyayari man. So focus sa trabaho, focus sa hobby rin, no? Magpakasaya muna kayo. Yung hobby ko ginagawa, partly trabaho ko rin yung hobby ko, no? So best of both worlds, no? So ayun siguro update natin. Ingat sa trade sa GG's boys.